Si Tanya ay isang OFW. Nagtatrabaho siya sa Singapore at doon niya nga nakilala si Emerson. After 5 years, ay muli silang nagkita sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa muli nilang pagtatagpo, may tsansa nga kayang magkatuluyan sila. Anya, hintayin ka namin mamaya sa bar ah. Bungad na tawag sa akin ng kaibigan kong si Jessa. Kiaga-aga, excited mo naman masyado. Inis kong sabi sa kanya. Syempre, libre mo eh. Kaya excited ako no? Napapailing na lang ako habang bumangon at umupo sa gilid ng kama ko. Oo na, sige na. Kita na lang tayo mamaya. Sabi ko at pinatay na ang tawag. Nakapagpaalam na ako sa employer ko na baka gabihin na ako ng uwi. Naintindihan naman nila. Mabait ang mga amo ko, kaya tumagal ako ng 10 taon sa kanila. Ang mga alaga ko naman ay malalaki na. Ayaw pa nga sana nila akong umalis, pero nakiusap ako na gusto ko munang tumigil sa pagtatrabaho. Kinagabihan ay nasa bar na ako, kung saan nga magkikita kami ng mga kaibigan ko. Nakita ko sina Jessa, nakaupo sa isang table. Kasama niya sina Daisy, Jolan, Abby at Via. Hi girls! Tawag ko sa kanila. Oh, andito na pala si banker natin eh. Sabi ni Jessa. Para kang tanga be. Sabi naman ni Via. Nagtawanan na lang kami nang sumimangot si Jessa. At yun nga, dahil uuwi na ako pagkatapos ng 1 linggo, nilibre ko na sila. At di nagtagal, may mga tama na nga ang mga luka-luka. Nakikipagsayawan na sa mga lalaking nakilala nila doon. Kami na lang ni Via ang naiwan sa table dahil kausap niya ang jowa niyang foreigner. Pasado 12:00 na at tipsy na rin ako. Kaya naman napagdesisyonan kong umuwi na. Matapos akong magpaalam sa kanila ay lumabas na ako. Pero habang papalabas ako, ay may kung anong masakit na dumapo sa leeg ko. Nakita ko ang isang puting lalaki. Nakangiti ito sa akin habang may hawak na syringe. What the? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Bigla na lang akong nahilo. Naramdaman kong hinalikan ng lalaki ang leeg ko. Nakaramdam ako ng takot. Itinulak ko siya. Pero unti-unti akong nawalan ng lakas. Binuhat niya ako at hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Tulong. Bulong ko. Hindi ko alam kung may nakakarinig sa akin. Tulong. Pilit kong usal. Stop. Leave her alone. Sabi ng isang baritonong boses. Why? She's my girlfriend. Sabi ng banyagang lalaki. No, she's not. Leave her down or I'll call the police now. Seryoso pa ring sabi ng lalaki. Binitawan ako ng foreigner at kumaripas ito ng takbo. Habang ako naman ay tila isang gelatin ng paggalaw. Akala ko matutumba na ako. Buti na lang at may sumalo sa akin. Ang bango-bango niya. Ayos ka lang ba, miss? Tumangutango ako at ngumiti sa kanya. Tinitigan ko ang mukha niya. Hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ako dahil init na init ang katawan ko. Masakit din ang ulo ko. Pero mas nangingibabaw ang init sa aking katawan. Hinubad ko ang lahat ng damit na suot ko. Bakit pa ganito? Naiinis kong sambit dahil hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Mainit ang katawan ko habang tila nakikiliti ang perlas ko. Para bang gusto kong may pumasok dito. Napadaing ako at napakagat sa aking labi dahil natamaan ko ang pasas ko at nagbigay ito ng kakaibang sensasyon na lumukob patungo sa kalooban ko. Nais kong maramdaman na may pumasok sa loob ko pero wala dito si Eleazar.
Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Hinawakan ko ang pechay ko at para akong mababaliw sa sarap na naramdaman ko. Hinagod-hagod ko ito. Paulit-ulit ko yung ginawa. Hanggang sa bumilis ang paglalaro ko. Ilang sandali pa'y napatirik ang aking mga mata. Tumaas ang aking mga binti. At nalukot ang mga daliri ko sa paa. Nanginig ang katawan ko. Habang lupaypay naman akong napahiga sa kama. Bakit hindi pa rin nawawala? Nakakainis naman to. Inis na inis kong sambit. Dahil nararamdaman ko pa rin ang kakaibang init sa katawan ko. Parang sinisilaban ng buong sistema ko. Ay nako, sana may tumulong sa akin. Wala na ako sa sarili ko dahil hindi ko na talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Can I help you? Biglang tanong ng baritonong boses at paglingon ko sa gilid ko ay nakita ko ang lalaki. Siya yung nagligtas sa akin. Tumingala ako at inilibot ang paningin ko. At doon ko lang napagtanto na nasa isang hotel yata ako. Napatingin ulit ako sa lalaki. Tulungan mo ko. Mababaliw ako kapag hindi mawala itong init na nararamdaman ko. Parang awa mo na. Kahit ngayon lang. Desperadang sambit ko. Sabay tumayo at patakbong lumapit sa kanya. Mabilis ko siyang hinalikan. Pero agad niya yung pinutol. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Come on. Mag-shower ka. Sambit niya at binuhat ako papasok sa banyo. Pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. Pilit ko siyang hinalikan. Sa labi, sa pisngi, maging sa leeg niya. Pero baliwala ito sa kanya. Napasigaw ako sa gulat nang mabuhusan ako ng tubig. Pinaandar niya ang shower at ibinaba ako. Hindi pa rin nawawala ang init. Tumingin ako sa kanya na nahihirapan na. Please, tulungan mo na ako. Hindi ko na kaya ang init. Sambit ko at mabilis na kumapit sa leeg niya. Sinakop ko muli ang mga labi niya. Tila may kung anong kidlat ang gumuhit sa buong pagkatao ko nang malapat ang labi ko sa kanya. Nakita ko siyang nagulat. Pero ilang saglit pa ay tinugunan niya na ang halik ko. Ang magaan na halik ay unti-unting naging mabigat. Naging mapangahas, mapaghanap at mainit. Ang mga haplos niya ay may dalang kuryente sa katawan ko. Tila ba mas lalong nabuhay ang bawat kalamnat ko. Paulit-ulit akong napadaing nang bigla niyang hawakan at pisilin ang pangupo ko. Hinaplos niya ang perlas ko. Habang ako naman ay tinanggal ang sinturon na suot niya. Ibinaba ko rin ang pantalon niya kasama ang panloob. Wala na akong maramdamang hiya at puro excitement na lang ang lumukob sa akin. Nang makita kong tumalbog ang napakalaki niyang espada, ay mabilis akong lumuhod at agad itong tinikman. Para akong gutom na paslit na nakakita ng hotdog na masarap at agad yung sinunggaban. Ang sarap-sarap nito. Matigas na ang kargada niya. Dahilan para lalo akong ganahan na kainin ito. Narinig ko siyang napadaing at mas nakadagdag ito ng excitement sa akin. Ilang sandali pa'y naramdaman kong natapos siya. Kaya ang ginawa ko ay sinagat ko ito sa lalamunan ko. Narinig ko siyang napadaing ng malakas. At ilang sandali pa ay naramdaman ko na ang mainit niyang dagta. Mabilis ko itong nilunok at nagmumog kaagad ako ng bibig. Pagharap ko sa kanya ay itinaas niya ang isang binti ko at walang kagatol-gatol na ipinasok ang kargada niya sa akin. Napatitig ako sa kanya. Ang mga mata niya ay punong-puno ng kamunduhan. At doon ko lang napagtanto na gwapo pala ang lalaking to. Sa tingin ko ay matanda siya ng ilang taon sa akin, pero hindi may tatangging makisig pa rin at ang lakas ng dating niya. Napahalinghing ako. Tila may kung anong namumuo papunta sa kailaliman ko. Napayakap ako sa kanya.
Ipinulupot ko ang paa ko sa kanya at sinabayan ang bawat galaw niya. Nagliliyab na naman ang aking katawan. Gusto ko nang ilabas ang kakaibang namumuo sa akin. Hinalikan niya ako sa labi. At doon ay parang nakuryente ang buong pagkatao ko. Nilukuban na ako ng kakaibang sarap. Sa bawat paglapat ng balat namin, ay lalo talagang nagliliyab ang pakiramdam ko. Hanggang sa nailabas ko na ang dapat kong mailabas. Napahigpit ako ng yakap sa kanya. At siya'y patuloy pa rin sa paggalaw. Hanggang sa nakaraos na rin siya. "You're so wild," sambit niya sa akin. Hindi pa rin nawawala. Nandito pa rin sa kalamnan ko ang kakaibang init at sensasyon. Sabi ko sa kanya habang nakayakap pa rin ako. "Then let's do it again until you feel okay." Sabi niya at mabilis akong dinala sa labas ng banyo. At doon ay muli niya akong inangkin. Paulit-ulit. Iba't ibang posisyon ang nagawa namin. Ni hindi ako nakaramdam ng hapdi at pagod. Hingal na hingal akong bumitaw sa kanya. Para akong lupaypay na papel. Nakita ko ang orasan. At pasado 5:00 na ng umaga. Napapikit ako ng aking mga mata. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Makalipas ang 5 taon. "Sigurado ka ba, mahal? Natatanggapin tayo ng papa mo?" Kinakabahang tanong ko sa nobyo kong si Darren. "Yes naman, mahal. I'm sure of it." Medyo strict at hindi siya nakikipag-usap. Tahimik lang rin siya. Pero alam kong tatanggapin niya tayo. Nakangiting sabi ng boyfriend ko. "Salamat, mahal ah." Nakangiting sambit ko sa kanya at niyakap siya. Nakasakay kami ngayon sa barko papuntang Maynila. "Walang anuman, mahal. Mahal kita. Mahal ko kayo ng anak mo. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin ngayon." Sabi ni Darren sabay yakap sa akin at hinagkan ako sa noo. "Ang sweet niyo naman. Sana all." Biglang hirit ng isang babae na katabi lang namin ng kama. "Sana all talaga may forever." Dugtong pa ng isa. Natatawa na lang kaming dalawa. Habang ako ay nakatitig sa larawan ng anak kong si Gerson. Sa totoo lang, kambal ang anak ko. Pero mahina ang puso ng batang babae. Kaya ilang araw lang ay nawala na siya ng tuluyan sa akin. 5 taon na ang lumipas mula nang mabuntis ako. Hindi ko alam na magbubunga pa lang ang nangyari sa akin sa Singapore. Nung una ay nagalit ang mama ko. Pero sabi ng papa ko ay ayos lang sa kanya. Ang importante ay nakauwi na ako. Dahil tapos na rin naman ang kontrata ko sa trabaho. Nakapagpatayo naman na ako ng bahay para sa kanila. May babuyan at maisan din na pagkakaabalahan ng mga magulang ko. Si Darren naman ay nakilala ko siya nang mapadpad ako sa Cebu. 1 taon nang nakakalipas. Lasing na lasing siya at broken-hearted. Sinuway daw niya ang ama niya dahil ayaw nito sa relasyon ng dati niyang nobya. Sabi niya ay sinundan niya ang jowa niya sa Cebu at nalaman niyang may iba na daw itong kinikita. Ipinaglaban niya raw ito sa kanyang tatay dahil inakala niya na mahal din siya nito. He was so lost at that time. Nabiktima pa siya ng hold up, kaya naman mas lalo siyang nahirapan. Nakita ko siyang binubugbog ng mga tambay, kaya agad ko siyang sinagip at dinala sa ospital. Doon kami nag-umpisa at naging magkaibigan. Pinatira ko rin siya sa bahay ko dahil naawa ako. Ang kanyang pitaka na may lamang pera at credit card ay tuluyang nawala. Hindi ko alam. Basta dumating ang isang araw at may nangyari sa aming dalawa. Simula nun ay naging kami na. Hindi niya ako formal na niligawan. Basta ang sabi niya ay pananagutan niya ang nangyari sa amin. Siguro ay paraan na rin niya yun para makalimutan niya ang dating karelasyon. Isinama niya ako sa Maynila para ipakilala sa kanyang ama bilang nobya niya.
At dahil kailangan na rin niyang magsimulang pag-aralan daw ang negosyo ng kanyang ama. At ako naman ay kailangan ko na rin maghanap ng trabaho para naman sa anak ko. Ayaw niya nga nung una, pero pinilit ko siya. Lalo pat may asma ang anak ko. Lumipas ang 2 araw at nakarating na nga kami. Nasaan ka na? Okay, hihintayin ka na lang namin dito. Kausap ni Darren niyon sa telepono. Ilang sandali pa ay may lumapit sa amin na isang lalaking nakasuot ng black suit. Young master. Bati nito sabay yuko kay Darren. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Alam kong may kaya si Darren dahil sabi niya ay may negosyo ang kanyang ama. Pero ang tawagin siya ng young master ay ibang level naman na yata yun. Nais ko mang magtanong ay pinili ko na lang manahimik at sumakay na lang sa loob ng isang itim na kotse. Hindi ko alam kung anong pangalan ng sasakyan, pero alam kong mamahalin ito. Ayos ka lang? Tanong ni Darren sa akin. Tumango naman ako sa kanya at ngumiti. Hinawakan niya ang kamay ko. Marahan niya itong pinisil. Tila ba'y pinihihiwatig na ayos lang ang lahat, na wag akong kabahan. Gabi na nang makarating kami at nakita ko ang marangyang bahay. Napapalibutan ito ng napakataas na pader. Kusang bumukas ang gate at tumambad sa akin ng napakalaki at malawak na hardin. Bumaba na si Darren at pinagbuksan ako ng pinto. Pagbaba ko ay bumungad sa akin ng napaka-eleganteng bahay na sa tingin ko ay may 3 palapag. Nagtataka akong tumingin kay Darren. Ngumiti lang siya at inaya ako papasok. Mabilis ko siyang pinigilan, kaya naman nagtataka siyang lumingon sa akin. Sandali lang Darren ah. Dito ka nakatira? Oo. This is our house. Sabi nito at ako manghahakbang ulit, pero pinigilan ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na mayaman ka pala? Ang alam ko, may kaya ka lang sa buhay. Pero hindi ko alam na ganito ka karangya. Seryosong sabi ko. Lalo pat ramdam ko ang pagkahiya sa aking sarili sa nalaman. It doesn't matter, mahal. Kung paano mo ako nakilala, yun ako. Sagot sa akin ni Darren. Pero natatakot ako na baka hindi ka niya tanggapin? Ako ang bahala sa'yo, mahal. Kung hindi ka niya tatanggapin, aalis ulit ako sa bahay na to. Sabay hila niya sa akin papasok sa bahay nila. Pagpasok namin sa entrada ng kanilang bahay, ay sumalubong ang ilang kasambahay at yumukod kay Darren. Welcome back, young master. Sabay-sabay nilang sabi. Hinanap ka agad ni Darren ang kanyang ama. Nasa study hall po si master. Magalang na sabi ng isang kasambahay. Kumatok si Darren sa isang pinto at ilang saglit pa ay bumukas ito. Mahigpit akong kumapit sa kanya na siya namang tinugunan niya ng pagpisil sa aking kamay. Dad! Tawag ni Darren sa lalaking nakayuko. May suot itong eyeglasses. Dahan-dahan umangat ang mukha nito at tumingin sa amin. Nawala ang kunot ng noon nito nang makita ang anak niya. Pero tinitigan niya muna kami. O mas tamang sabihin na tinitigan niya ako ng matagal. At nakita ko sa mukha niya ang gulat. Bakit tila nakita ko na siya noon pa? Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papalapit sa amin. Mataman siyang nakatitig sa amin. Lalo na sa akin. Lumapit si Darren sa ama at niyakap siya nito. Tinanggal niya ang salamin at saka ko lamang naalala. Ang mga mata niya, ang titig niya. Biglang tumibok ng malakas ang puso ko. Napagtanto ko kung sino at kung saan ko siya nakita. Unti-unting umuwang ang mga labi ko nang makilala ko na siya. Kamusta ka? Tanong nito kay Darren. Pero tumingin din sa akin na tila ba ako ang tinatanong niya.
Napalunok ako ng laway. Habang ang puso ko ay napakalakas na kumakalabog. Sobra-sobrang kabang nararamdaman ko. I'm good, Dad. By the way, this is Tanya, my girlfriend. Masayang sabi ni Darren. Hinila niya ako papalapit sa kanila. Nice to meet you, Iha. I'm Emerson, your boyfriend's father. Anito sa baritonong boses na kailanman ay hindi ko nakalimutan. Inilahad niya ang kamay niya sa akin, kaya naman napatingin ako at matagal na tinitigan ito bago ko tuluyang tinanggap. At sa paglapat ng aming mga palad ay may kuryenteng dumaloy sa buo kong katawan. Kuryenteng bumuhat uli sa nahihimbing kong pagkatao. Nice to meet you din po, Tito. Nauutal kong sambit sa kanya at tipid ng umiti. Biglang may tumawag kay Darren. At nang sulyapan ko siya, ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang tumatawag. Bigla itong dumilim. I'll answer this call, mahal. Sabi niya sa akin at nakita ko ang mga mata niyang malamig, kagaya ng una ko siyang makita. Dad, excuse me for a while. Sabi niya at mabilis na umalis sa study hall. Naiwan kami ng kanyang ama. Nanatili pa rin magkahawak ang palad namin. Nang sumara ang pinto, ay bigla niya akong hinila at niyakap niya ako ng mahigpit. Sa gulat ko ay hindi agad ako nakagalaw. Nakita din kita, malambing na sabi niya. At bago pa man ako makapagsalita, ay sinakop niya na ang mga labi ko. Napakainit ng kanyang labi. Napapikit ako dahil bumalik ulit ang sarap ng pakiramdam ko. Pero bigla akong natauhan at malakas siyang itinulak. Napakurap-kurap ako at mabilis na pinunasan ang aking labi. Hindi na ako nagsalita pa. Agad akong lumabas ng study hall at napasandal sa dingding habang hawak ang dibdib ko. Miss Tanya, tawag ng isang kasambahay. Dahilan para mapasigaw ako sa gulat. Nakita kong nagulat din siya. Ayos lang po kayo, Miss Tanya? Tanong sa akin ng kasambahay. Oo, ayos lang ako. Pasensya na. Ano pong kailangan mo sa akin? Magalang kong tanong sa kanya. Sabi po niyang master, ihahatid ko na kayo sa magiging kwarto nyo. Bakit? Nasaan si Darren? Umalis po eh. Sagot niya at naglakad na. Bigla akong nagtaka. Bakit siya umalis na hindi man lang ako sinabihan? Nasanay na kasi ako nagpapaalam siya sa akin kahit saan siya magpunta. Pero binaliwala ko na lang. At baka importante ang pinuntahan niya. Pagpasok ko sa kwarto, ay napanganga ako sa ganda. Tumango na lang ako at ngumiti sa kasambahay. Napakalayo ng agwat ng buhay namin ni Darren. Napabuntong hininga na lamang ako at kumuha na ng gamit ko pang palit. Pumasok na rin ako sa banyo para maligo. Katatapos ko lang maligo nang tumunog ang aking telepono. Si Mama ang tumatawag. Ma? Kamusta po? Ayos lang naman ako, anak. Ikaw, kamusta na? Tumawag ako at hinahanap ka ng anak mo. Sabi sa akin ni Mama sabay pakita sa anak ko. Mama, nakangiti nitong tawag sa akin. Hi baby, miss ka na ni Mama. Sabi ko sa anak ko. Ma, nasan si Papa Darren? Tanong niya imbis na sagutin ako. Umalis ang Papa Darren mo, anak. May pinuntahang importante. Miss mo na ba si Papa Darren? Opo, miss ko na po siya. Bakit siya lang? Si Mama ba hindi mo miss? Kunwaring lungkot-lungkutan ako sabay nguso. Napangiti naman ang anak ko.
Miss ko na din po kayo, Mama. Pero mas miss ko si Papa Darin. Wala na akong kasama magbike. Sabi ng bata. Baka sa boses nito ang lungkot. Baby, miss ka na din namin ng Papa Darin mo. Pero kailangan namin magtrabaho, anak. Kaya tiis-tiis muna tayo, ha? Tumango lang ito. Hindi ko alam kung talaga bang naiintindihan niya ang sinasabi ko. Pagkatapos ng tawag ay napaiyak na lang ako bigla. Ang bigat sa loob ko na nalayo siya sa akin. Humiga muna ako sa kama hanggang sa tuluyan na ako nakatulog. Marahil ay dala ng pagod. Naalimpungatan lang ako nang may kumatok sa labas ng pinto at nagaya ng kumain. Pagbaba ko ay hinanap ko si Darin. Akala ko ay dumating na siya. Pero sinabi nila sa akin na wala pa rin ito. Tumango na lang ako at mabilis na kinuha ang telepono. Tinawagan ko si Darin. Ilang ring lang ay sinagod nito ang tawag. Hello, mahal? Tila paos ang boses nito. Mahal? San ka na? Hindi ka pa ba uuwi? Maghahapunan na dito. May narinig akong kaluskos sa kabilang linya. Maya pa ako uwi, mahal. Huwag mo na lang akong hihintayin. Tila parang nahihirapang sabi nito. Ayos ka lang ba, Darin? Nagtataka kong tanong. Oo naman, mahal. Ayos lang ako. Pagod lang at may inaasikaso kasi ako. Tumango na lang ako. Sige, mahal. Ingat ka sa pag-uwi. I love you. Sabi ko sa kanya. At matagal bago siya nagsalita. Hanggang sa may narinig na naman akong kaluskos. I love you too. Pahabol niyang sabi. Miss Tanya, hinihintay na po kayo ni Master sa pagkainan. Sabi ng isang katulong. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Pinaghihintay ko pala ang ama ni Darin. At bigla din akong kinabahan dahil siya ang kasabay ko sa pagkain. Magandang gabi po, Tito. Nauutal-utal kong sabi. Uminit ang aking muka. Hindi ko siya kayang harapin. Good evening. Have a seat. Kumain na tayo. Sabi niya gamit ang malamig niyang boses. Umupo ako sa gilid niya. Nakatitig lang ako sa mga pagkain. Pero ang isip ko ay lumilipad. Naalala ko ang ginawa ko sa Singapore. Kumain ka na. Lumalamig ang pagkain. Biglang sabi niya, dahilan para mabalik ang diwa ko. Tumango na lang ako at kumuha ng steak. So how are you for the past 5 years? Tanong nito sa akin. Ayos lang naman po. Tipid kong sagot. Hindi na siya nagtanong pa. At ako naman ay tahimik lang na kumakain. Mahal mo ba ang anak ko? Tanong niya bigla. Tumingin siya sa akin at mataman akong tinitigan. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Oo, mahal ko si Darin. Sagot ko sa kanya. Pero bakit parang nakaramdam ako ng guilt sa sinabi ko? Naging tahimik siya. Kaya naman napatingin ako sa kanya at nakita kong tila umiigting ang panga niya. Bakas sa mata na nasaktan siya. Binilisan ko ang pagkain. At nang matapos na ako, ay nagpaalam na ako agad. Tumayo ako. Pero bigla niya akong hinila. At napaupo ako sa kandungan niya. Hinawakan niya ang ulo ko. At hinila ito papalapit sa kanya. Ginawaran niya ako ng halik. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Napakurap-kurap ang aking mga mata. Gusto kong tumayo, pero hindi ako makatayo. Hinigpitan niya ang pagkayakap sa bewang ko. Pinagpapalo ko ang balikat niya. Dahil gusto ko talagang lumayo sa kanya. I miss you. Bulong niya sa akin. Matapos niyang sabihin yun,
ay binitawan niya ako. Mabilis akong tumayo at lumingalinga sa paligid. Baka may nakakita sa amin. Kinakabahan ako. Don't worry, walang nakakita. Sabi niya at mabilis na lumabas sa dining area. Naiwan akong tulala. Nanginginig ang katawan ko. Natatakot ako na baka bumigay ako. Lalo pa at ibang epekto na nararamdaman ko sa halik niya. Epektong sa kanya lang. Hindi ko ito nararamdaman kay Darren. Mabilis akong umalis sa dining area at pumunta sa kwarto at nilak yun. Kailangan kong umalis sa pamamahay na to. Kailangan ko nang makahanap ng bagong trabaho. Natatakot ako sa maaaring mangyari. Gusto kong umiwas sa tukso. Ayaw kong magkasala kay Darren. Mahal ko siya at hindi ko kayang gumawa ng bagay na ikasisira namin. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Naalimpungatan ako nang may naramdaman akong humahalik sa labi ko. Darren? Tawag ko sa lalaki pero walang sumagot. Tahimik lang ito pero ramdam ko pa rin ang labi niya sa labi ko. Nang tignan ko ito ay hindi ko maaninag. Mahal? Tawag ko muli sa lalaki pero wala pa rin sumagot. Bagkus ay kinagat niya ang labi ko. Kaya naman napaawang ang bibig ko. Mabilis niyang ipinasok ang dila niya sa akin at sinipsip ang aking dila. Teka, hindi si Darren ang humahalik sa akin. Ibang-iba ang halik ni Darren. Ang halik ng lalaki ngayon ay kagaya ng... Napabalikwas ako ng bangon. Panaginip lang pala ang lahat. Hingal na hingal akong napahawak sa labi ko. Maliwanag naman ang kwarto at wala akong nakita na kahit sino. Napatampal ako sa aking noo. Tinignan ko ang phone ko. Baka sakaling tumawag na si Darren. Pero wala pa rin. Tinawagan ko naman siya. Out of coverage area. Nakakapagtaka. Napagdesisyonan kong bumaba na lang at kumuha ng tubig dahil inuuhaw ako. Pagbaba ko ay nakita kong madilim na sala. Sa kusina naman ay tanging dim light na lang. Pagkakuha ko ng pitsil ng tubig ay umupo muna ako sa may counter. Sinubukan ko muling tawagan si Darren. Ano kayang nangyayari sa kanya? May pag-aalala na akong nararamdaman. Hindi naman kasi siya ganito. Baka kung ano nang nangyari. Mabilis kong ibinalik sa ref ang pitsil at lumabas na sa kusina. Nang biglang may humablot sa akin na kung sino. Kaya naman napasigaw ako. Tito? Gulat kong tanong na mapagsinong humablot sa akin. Amoy alak ang bibig niya at napakalapit niya. Hindi siya nagsalita pero bigla niyang siniil ang aking labi ng mahalik. Nalasahan ko sa bibig niya ang alak. Magaan ang kanyang paghalik habang ang yakap niya naman ay banayad lang din. I really miss you, Anya. Sabi niya at muling sinakop ang mga labi ko. Hindi ako makahuma. Namalayan ko na lang na tinanggap at tinugunan ko na ang halik niya. Nagulat man siya pero nawala rin ito. Bagkus ay niyakap niya ako na mahigpit sa bewang. Napakapit ako sa leeg niya. Nilabanan ko ang bawat halik niya hanggang sa bumaba ang labi niya sa leeg ko at sinipsip niya yun. Alam kong hindi yun magmamarka dahil magaan lang ang pagsipsip niya. Nakakalula ang bawat haplos niya sa katawan ko. Nagsimula na akong mag-init. May kung anong kidlat ang dumaloy patungo sa perlas ko. Napasinghap ako ng punitin niya ang suot kong damit. Tinanggal niya rin ang hook ng suot kong bra at itinapon yun sa kung saan. Bumuyang-yang sa kanyang malulusog kong monay. Napasandal ako sa pader at napaliyad nang tikman niya ang pasas ko.
Napahawak ako sa ulo niya. Sabay suklay sa buhok niya gamit ang mga daliri ko. God, I miss this. Komento niya at pinunit din ang pajama kong suot. Habang ang mga labi niya ay busy pa rin sa mga monay ko. Maging ang suot kong panloob ay pinunit niya. Kaya naman napadaing ako nang bigla niyang hawakan ang perlas ko. Ibinuka niya ang mga hita ko para biglang layang malalaki niyang kamay. Parang biglang umangat ang kakaibang kiliti sa akin. Ramdam ko na ang tensyon ng mga kalamnan ko sa ginagawa niya. Wala na ako sa aking sarili. Lumuhod siya sa aking harapan at inangat ang isang hita ko. Walang pasabi niyang kinain ang perlas ko. Dahilan para mapahiyaw ako sa sobrang sarap. Wala na akong pakialam kung marinig man kami ng kung sino. Basta ang gusto ko lang ay dumaing ng dumaing. Naramdaman kong ipinasok niya sa butas ko ang daliri niya. Tuluyan nang nakatirik ang aking mga mata. Tumayo siya bigla at iniangat ako. Hinalikan niya ako sa labi at nalasahan ko pa ang aking sarili. Nang maipasok niya na ang kargada niya sa akin, ay bigla kaming napadaing pareho. Pakiramdam ko ay punong-puno ako. Ang laki ng kanya. Malaki naman ang kay Darren, pero mas malaki ang kay Emerson. Nakakakiliti ang bawat paglabas-pasok niya. Napakapit ako sa kanya. Nawala na ang hiya ko at napalitan na ito ng sarap. Nakakadarang ang bawat halik niya sa leeg ko habang patuloy pa rin siya sa paggalaw. Kahit pa naiisip ko si Darren, ang katawan ko ay nagugustuhan ng bawat haplos niya. Marupok ako. Makasalanan. Ipinulupot ko ang aking sarili sa kanya. Ramdam ko na ang kiliting gustong sumabog. Gusto kong maabot ang sarap. Ilang sandali pa ay naramdaman ko nang natapos siya. Ganun din naman ako. Napayakap ako sa kanya. Hingal na hingal kaming dalawa. Nilagay ko ang ulo ko sa kanyang balikat. I love you. Bulong niya sa akin. Nagulat ako sa kanyang sinabi at mabilis akong bumaba mula sa pagkakayakap niya. Para akong natauhan. Nakita ko ang lahat ng damit ko na nakakalat nang bigla kaming nakarinig ng sasakyan. Si Darren! Taranta kong sabi. Mabilis niyang isinuot ang pantalon at boxer niya at pagkatapos ay binuhat ako. Anong gagawin mo? Natatakot kong tanong. Dadalhin na kita sa kwarto mo para makapagpalit ka na. Sabi niya at mabilis na naglakad. Hinatid niya ako sa pintuan ng kwarto. Magpalit ka na, sabi niya sa akin. Tumango naman ako. Isasarado ko na sana ang pinto nang pigilan niya. Mag-usap tayo bukas. Bakas sa boses niya ang kaseryosohan nito. Hindi na ako sumagot at dahan-dahang sinarado ang pinto. Mabilis akong kumuha ng damit at pumasok sa banyo. Nagulat pa ako na may kumatok sa labas ng kwarto. Agad ko itong binuksan at nakita ko si Darren. Mahal! Sabay naming sambit. Niyakap niya ako ng mahigpit. Napayakap din ako sa kanya. I'm sorry mahal, kung ngayon lang ako umuwi. Tila pagod na sabi niya sa akin. I'm sorry din mahal. Nagkasala ako sa'yo. Yan ang mga katagang gusto ko sanang sabihin sa kanya. Nakaramdam ako ng guilt. Nadistorbo ba kita mahal? Tanong ni Darren nang humiwalay siya sa yakap. Hindi naman. Nagising ako kasi nagbanyo ako. Kumain ka na ba? Bakit parang pagod na pagod ka? Tanong ko sa kanya. Oo mahal, kumain na ako. Gusto ko na lang magpahinga. Matamlay na sagot niya sa akin. Ganun ba mahal? Dito ka ba matutulog? Hindi. Sa kwarto ko na lang.
Good night. Sabi niya at akmang tatalikod na ito nang pinigilan ko. Good night, mahal. Nakangiti kong sambit at hinalikan siya. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya at hindi tinugunan ng halik ko. Bagkus ay marahan niya akong tinulak. Nagtataka akong tumingin sa kanya pero hindi na ako nagtanong pa. Matulog ka na, mahal. Sagot niya at nabilis na umalis ng kwarto. Naiwan akong nagtataka. Bakit matamlay siya? Simula nang may tumawag sa kanya, naging malamig na siya. At ako naman, bakit ako bumigay? Bukas na bukas, aalis ako. Ayokong magkasala pa sa kanya. Magpapasama ako kay Darren na maghanap ng boarding house. Tama na ang isang pagkakamali. Ayoko nang masundan pa. Humiga ako sa malambot na kama. Nang bigla kong maalala ang halik ng ama niya. Ang bawat haplos niya ay tila nararamdaman ko pa. Biglang kumiliti ang perlas ko nang maalala kong may nangyari na naman sa amin. Napadilat ako sabay bangon. Lumabas ako sa kwarto ko at inis na inis siyang pinuntahan. Hindi ako makatulog dahil siya ang laman ng isip ko. Kumatok ako ng 3 beses pero walang sumagot. Napabuntong hininga na lamang ako. Bakit ba ako pumunta dito? Mabilis akong bumalik sa kwarto at nilak yun. Inayos ko ang mga gamit ko sa bag. Bukas na bukas din ay aalis na ako. Dahil kung hindi, baka tuluyan na akong mabaliw. Kinaumagahan ay nagising ako nang may tumapik sa aking balikat. Pagmulat ko ay si Darren. Bihis na ito. Good morning, mahal. Bati ko sa kanya. Good afternoon, mahal. Napatingin naman ako sa orasan. 1:00 na pala ng tanghali. Ganun ako katagal na tulog? Saan ka pupunta? Bakit parang bis na bis ka yata? Let's have a date. Ngayon ipapasyal kita. Talaga? Natutuwa akong tanong sa kanya. Ngumiti lang siya at tumango. Sabay na hinalikan ako sa aking noo. Napanguso naman ako. Hinalikan niya rin ako sa labi pero magaan lang. Walang epekto ang halik niya. Pero bakit kay Emerson? Maliligo lang ako, mahal. Sabi ko sa kanya at mabilis na bumaba sa kama. Pagkatapos kong maligo at magbihis, ay bumaba na agad ako. Nakita kong may kausap sa telepono si Darren. I'm going now. I have a date. Tila parang seryoso siya sa kausap niya. Sabay ibinulsa ang kanyang telepono. Ayos ka lang? Ayos lang ako, mahal. Ang ganda mo. Sabi niya habang nakangiti. Sus, wag mo nga akong bolahin. Simpleng damit lang ang suot ko. Kaya nga, you're beautiful. Just wearing simple dress. Oo na, sige na. Tara na. Tumango naman siya at hinawakan ng kamay ko. Dinala niya ako sa Luneta Park. Nanood din kami ng sine at naglaro sa arcade games. Nag-shopping na din kami. Kahit ayoko man, ay binilhan niya ako ng damit. At ngayon nga ay kasalukuyan kaming kumakain. Nang biglang may tumawag sa telepono niya. Tinignan niya lang ito pero hindi sinagot. Bagkus ay pinatay niya ang telepono. Bakit mo pinatay, mahal? Nagtataka kong tanong. Di naman importante yun. Mas importante ang date natin ngayon. Nagpatuloy kami sa pagkain. Nga pala, mahal. Gusto ko sanang magpaalam sa'yo. Maghahanap ako ng trabaho. At pati na rin matitirhan. Salubong ang kilay niyang tumingin sa akin. Matitirhan? You can stay in our house kahit nagtatrabaho ka. Pero Darren, nakakahiya sa daddy mo. No?
You stay in our house. And the work, I already recommend you in one of our company. Hindi ba't nakatapos ka naman ng 2 years sa IT? Tanong niya sa akin. Tumango naman ako bilang sagot. Darren, tawag ng isang lalaki. Isang gwapo at matangkad na lalaki. Nakita kong biglang naging seryoso ang mukha ni Darren. What are you doing here? Malamig na tanong niya. I just want to talk to you. Sagot ng lalaki. We can talk some other time. I still have a date with my girl. Seryosong sabi ni Darren na may halong diin sa huling sinabi nito. Nakita ko ang pag-ikting ng panga ng lalaki at pagguhit ng sakit sa mga mata niya. Pero agad din itong ngumiti. Hi, I'm Jonash, Darren's friend. Nakangiti na sabi niya sabay lahad ng kamay. I'm Tanya, Darren's girlfriend. Nice to meet you. Nakangiti kong sabi sa kanya. Nice to meet you too. I'm going now. Sorry to disturb your date. Sabi niya at mabilis na umalis. Napalingon ako kay Darren nang marinig ko siyang bumuntong hininga. Pagkarating namin sa bahay, ay hindi na bumaba si Darren. Aalis muna ako, mahal. Huwag mo na akong hintayin. Matulog ka na. Ipapasa ko na lang sa'yo ang email para makapag-send ka ng resume mo. Sabi ni Darren sabay halik sa noo ko. Tumango na lang ako. Tinulungan ako ng isang kasambahay na bitbitin ng ilang bag. Miss Tanya, pinapatawag po kayo ni Master sa study hall. Sabi ng isang kasambahay. Ha? Bakit daw po? Bigla akong kinabahan. Hindi ko na pinakinggan ang sagot ng kasambahay at mabilis na nagtungo sa study hall. Bumukas ang pinto at narinig ko rin ang kusang pagsara at paglock nito. Pinatawag niyo raw po ako? Tanong ko sa kanya. Tumayo siya habang nakatitig sa akin. Umatras naman ako ng umatras nang maglakad siya papalapit hanggang sa wala na akong maatrasan. San ka galing? Baka sa boses niya ang galit. Lumabas kami ni Darren. Nag-date kami. Walang kagatol-gatol na sambit ko. Bigla niyang hinampas ang pintuan. Kaya naman nagulat ako. Nakita ko ang pag-igting ng panga niya. Lumapit siya sa akin at mabilis niyang sinakop ang labi ko. Na agad ko namang tinulak. Ano bang problema mo? Tigilan mo na ako, Emerson. Mahal ko si Darren. Tama na ang isang beses na nagkamali ako. Ayaw ko nang dagdagan ang kasalanan ko sa anak mo. Seryosong sabi ko sa kanya. Nakita ko ang dumaan na sakit sa mga mata niya. Mahal kita, Tanya. Wika niya sa akin. Mahal? Paano mo ko naging mahal? Isa pa, kahit mahal mo ko, mahal ko si Darren. At siyang pipiliin ko. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ang kahibangan mo. May halong inis na sabi ko. Pero hindi ko malaman kung bakit nakaramdam ako ng guilt nung sinabi kong mahal ko si Darren. Hindi siya nakasagot at nanatiling nakatitig sa akin gamit ang malamlam niyang mga mata. Buksan mo na ang pinto. Lalabas na ako. Bakas na bakas sa mukha niyang lungkot. Nakaramdam ako ng bigat sa aking puso. Mabilis akong nagtungo sa silid at naglinis ng aking katawan. Paghiga ko ay bigla kong naalala si Emerson. Posible ba talagang mahal niya ako? O dahil lang sa pangangailangan niya bilang lalaki, kaya niya nasabi yun? Mahirap paniwalaan ang sinasabi niya. Kayong isang beses lang kami nagkita noon. Kinabukasan paggising ko ay agad akong naligo. Nakita kong paalis na si Emerson pagbaba ko. Babatiin ko pa sana ito nang makita kong pumasok si Darren. Kakauwi lang niya.
Binati niya ang ama niya na tumangulang. "Hi, mahal." Nakangiti kong bati kay Darren. "Good morning, mahal. Sorry, ngayon lang ako umuwi." Tila ba ay pagod na naman siya. Gulo-gulo pa ang kanyang buhok. "Bakit ngayon ka lang? At bakit parang wala kang tulog?" Nagtataka kong tanong sa kanya habang pinagmamasdan siya. "May importante lang akong pinuntahan. Maliligo na rin ako para makapagpahinga." Paalam niya at mabilis akong tinalikuran. Naiwan akong nakatingin sa papalayo niyang figura. Hinayaan ko na lang siya. Mukhang pagod talaga si Darren. Hindi na siya bumaba. At ako naman ay nanatili sa kwarto. Hapon na nang maisipan ko siyang bisitahin sa kanyang silid para gisingin. Kumatok ako sa pinto, pero bukas naman pala ito. Pagpasok ko ay wala na siya sa higaan. Malamang ay gising na nga ito. Tatawagin ko na sana, pero narinig kong may kausap siya sa telepono. "Hindi ko kaya. Ayoko siyang saktan." "Fine, sasama ako sa'yo. Huwag ka nang magtampo, okay? Kakausapin ko rin siya. Pero hindi ngayon. Hindi ko pa kayang sabihin ang totoo sa kanya." Mahabang paliwanag ni Darren sa kanyang kausap. "Mahal?" Tawag ko sa kanya. Mabilis niyang pinatay ang tawag at hinarap ako. Bakas sa mukha niya ang gulat. "Kanina ka pa ba dyan?" Tanong niya sa akin. "Hindi. Pasensya ka na at pumasok na ako. Kumakatok kasi ako pero bukas pa lang ang pintuan." Sagot ko sa kanya. Ngumiti naman siya ng matamis. "Ayos lang." Nakangiting sagot niya sa akin. "Nakaligo ka na pala, mahal? Mabango ka na ba?" Pili ang sabi ko at inamoy ang leeg niya. Nabigla siya sa ginawa ko at nagulat ako nang bahagya niya akong itulak palayo sa kanya. Pero agad niya rin akong niyakap at hinalikan sa aking labi. Ang pagtataka na naramdaman ko ay nawala at napalitan ng pagkasabik sa kanya. Ipinulupot ko ang kamay ko sa kanyang leeg at pinalalim ang halikan namin. Ngunit ramdam ko ang pag-aalangan niya. Tila ba'y pinipigilan niya ang sarili. Ang mga halik niya ay walang emosyon. Ako na ang kusang humiwalay nang marinig kong may tumatawag na naman sa phone niya. At nang makita niya ito, ay mabilis siyang lumayo sa akin. Ramdam kong may tinatago siya. At bakit parang nagbago na siya? Sagutin ko lang. At mabilis siyang lumayo sa akin. "Mamaya na tayo mag-usap. Kasama ko si Tanya ngayon." Sabi niya na may halong inis ang boses. "Oo nga, sasama ako sa'yo. Magpapaalam lang ako sa kanya." Dagdag niya pa at mabilis na tinapos ang tawag. Umupo ako sa gilid ng kama niya. Lumapit naman siya sa akin at niyakap ako. Maging sa pagyakap niya ay wala akong maramdaman. "Aalis ako, mahal. May business trip lang. Kaya dito ka muna habang wala ako." Tahimik lang ako at nakatitig sa kanya. Bakit pakiramdam ko ay ibang tao ang nasa harap ko ngayon? Pwede bang umalis na ako dito? I mean, lumipat ng ibang matitirhan? Tanong ko sa kanya. "Bakit? It's better for you to stay here. Mas panatag ako." "Nahihiya na kasi ako sa daddy mo. Lalo pa't mawawala ka naman dito." Paliwanag ko sa kanya. "No, dito ka lang. Pag uwi ko, dun tayo maghahanap ng malilipatan mo." Napabuntong hininga na lamang ako at tumango. Pagkatapos ay nagpaalam na ako. Lalabas na sana ako, pero bumalik ako. Naiwanan ko ang phone ko sa kwarto niya.
Agad ko rin naman itong nakita. Kukuhanin ko na sana nang mapansin ko ang telepono niya. Bigla kasi itong umilaw. Senyales na may nag-text. Maghihintay ako, babe. I miss you. Sabi sa text nito. At ang nagpadala ng mensahe ay si Jonash. Babe? Jonash? Sinubukan kong buksan ang phone niya dahil alam ko ang password nito. Pero nagulat ako nang hindi yun gumana. Pinalitan niya na. Kaya naman sinubukan ko ang fingerprint at bumukas ang phone niya. Nakita ko ang usapan nila ni Jonash. Nagpunta rin ako sa gallery at natuod ako sa aking nakita. May picture sila na magkahalikan. Narinig ko na tumigil ang tubig sa banyo. Kaya mabilis kong pinatay ang phone at lumabas sa kwarto ni Darren. Bumaba ako at dumiretso sa hardin. Tula lang nakatingin sa malayo. Meron ba akong dapat malaman sa kanya? Ito ba ang karma ko dahil hinayaan kong may mangyari sa amin ng ama niya? Mahal, nandito ka lang pala. Natigil ako sa malalim kong iniisip. Bigla kasing tumawag si Darren. May kailangan ba akong malaman, mahal? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Ano yun, mahal? Inosenteng tanong niya sa akin. Sino si Jonash sa buhay mo? Diretsong tanong ko sa kanya. Nakita ko ang gulat sa kanyang muka. Napigil niya rin ang kanyang paghinga. Gusto kong malaman ang totoo. Si Jonash ba ang dating kasintahan mo? Malumanay kong sabi. Hindi siya nagsalita. Ni hindi ko mawari ang emosyon sa kanyang mga mata. Darren, ano ba? Tinatanong kita. Sino si Jonash sa buhay mo? May inis na tanong ko sa kanya. Boyfriend ko siya. Siya ang lalaking minahal ko noon. At hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya. Pag-amin niya sa akin, napahawak ako sa upuan at inihanda ang sarili sa magiging sagot niya. Siya ba ang lagi mong kasama kaya hindi mo na ako inuuwian? Tanong ko ulit. Tumango naman siya. I'm sorry, Tanya. Mahal kita. Pero mas mahal ko siya. Akala ko nakalimutan ko na si Jonash. Pero napagtanto ko nung magkita kami na siya pa rin talaga. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Hindi ako nakasagot sa tinuran niya. Tanya, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Patawarin mo ko. Sabi niya at lumuhod sa harapan ko. Nakita ko ang mga luhang pumatak. Hinawakan ko ang mukha niya at pinahid ang luha sa pisngi niya. May kasalanan din ako sa'yo. Ito na rin siguro ang tamang panahon para malaman mo ang totoo. Mataman siyang tumitig sa akin. Si Gerson, anak namin siya ng papa mo. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo agad. Nalaman ko lang din noong nakita ko ang papa mo. Nagkakilala kami noong nasa Singapore pa ako. At hindi ko naman inakala na magbubunga ang ginawa namin nung gabing yun. Bakas sa mukha niya ang pagkabigla. Matagal bago siya nagsalita. Prinoseso muna ang mga nalaman. Pero nagulat ako nang umiti siya sa akin. Ngayon alam ko na kung bakit sinasabi nila na may hawig nga kami. He's my brother after all. Alam ba ni Dad ang tungkol sa kanya? Umiling ako. Hindi ko sinabi sa kanya. At may isa pa akong sasabihin. Kumunot ang noon niya. Naghihintay sa sasabihin ko. May nangyari ulit sa amin ng papa mo. Kinakabahan kong sabi.
Matagal na katahimikan ang namagitan sa amin. Nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Dahilan para mapaiyak ako. Tama na. Hindi ako galit sa'yo. Parehas lang tayong nagkasala. At ngayon, kailangan na nating linawin ang lahat. Napakurap-kurap ako sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Mahal mo ba siya? Natigagal ako sa sinabi niya. Hindi agad nakasagot dahil hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Ngumiti naman siya sa akin. Ako, mahal mo ba ako? Tumingin ako sa kanya. Mahal kita, pero iba ang epekto niya sa akin. Ewan ko, naguguluhan ako. Tanging naisagot ko sa kanya. Mahal mo ko, pero mas matimbang siya sa puso mo. Hindi ba? Mahal natin ang isa't isa, pero dahil yun sa pinagsamahan natin, iba ang pagmamahal na nararamdaman mo sa kanya. Hindi ako sumagot. Tila walang kahit anong salita ang gustong lumabas sa bibig ko. Kailangan kong mag-isip. Binalingan ko si Darren. Mahal mo ba talaga si Jonash? Tumango siya at ngumiti. Kitang-kita ang saya sa mga mata niya. Kung ganon, pinapalaya na kita. Malaya ka nang mahalin siya. Nakangiti kong sambit sa kanya. Ganon din ako sa iyo, Tanya. Pinapalaya na kita. Manatili ka sa bahay na to. Alamin mo kung mahal mo ba talaga siya. Huwag na huwag kang matatakot na sundin ang puso mo. Hindi ako kumibo at nanatiling nakatingin lang sa kanya. Salamat sa lahat, mahal. Magiging masaya ako kung si Papa ang mamahalin mo. At higit sa lahat, karapatan nila ng anak mo na malaman ang totoo. Tumango naman ako sa kanya. Natigil kaming dalawa dahil tumatawag na si Jonash. Pag-iisipan ko. Sige na at umalis ka na. Alam kong naghihintay na siya sa'yo. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinagkan sa noo. Bye, my future stepmom. Pilyong sabi niya. Dahilan para makurot ko siya. Tumawa lang siya at tuluyan ng umalis. Kinagabihan ay naisip kong lumabas. Nagpaalam ako sa mga kasambahay at sinabing may pupuntahan lang. Iniwan ko rin ang telepono ko at tanging wallet lang ang dala. Hanggang sa napadpad ako sa isang bar. Nag-order ako ng inumin at umupo sa bar counter. Hindi ko na namalayan kung ilang oras na akong nandun, pero naparami na ang nainom ko. Gusto kong mag-isip, pero walang pumapasok sa isipan ko. Napahinga ako ng malalim. Nang biglang may naramdaman akong humawak sa braso ko at inamoy-amoy ang buhok ko. Tinabig ko ito, pero mabilis niyang pinigilan ang braso ko. Akmang bubuhati niya na ako nang may biglang nagsalita. Kilala ko ang boses na yun. Ang baritonong boses na kailanman ay hindi ko makalimutan. Naramdaman kong may bumuhat sa akin at nang lumapat sa balat ko ang kamay niya ay nagsitayuan ang balahibo sa katawan ko. Pamilyar ang amoy niya. Inamoy-amoy ko ang leeg ng lalaki. Stop it, Tanya. Seryoso at buong-buo ang boses nito. Emerson? Paano mo ko nahanap? Alam mo ba, hiwalay na kami ni Darren. Malungkot na sabi ko sa kanya. Hindi siya umimik at isinakay lang ako sa kotse at tsaka na siya nag-drive paalis sa lugar na yon. Lumingon ako sa kanya. Kasi bumalik na yung dating mahal niya. Pinalaya ko na siya. Kasi ang gusto ko, maging masaya siya.
At inamin ko na rin sa kanyang nangyari sa atin. Masaya ako dahil hindi siya nagalit. At sana tuluyan na siyang maging masaya sa piling ng taong mahal niya. Patuloy ako sa pagkukwento. Naramdaman kong huminto ang sasakyan. Hinila niya ang braso ko. Paglingon ko ay sinalubong niya ako ng halik. Napapikit ako at kusa ako ng iginalawang labi ko. Yumakap ako sa leeg niya at narinig ko na lang ang pagkalas ng seatbelt namin. Nakaramdam ako ng pagkasabik sa kanya at nang niyakap niya ako ay nakaramdam ng saya ang aking puso. Nakaupo na ako sa kandungan niya. Naramdaman kong gumalaw pa atras ang upuan namin at bigla itong napahiga. Ang init-init ng katawan niya. At dahil na rin sa sarap ng halik niya, ay tuluyan nang nagising ang diwa ko. Pareho kaming sabik na sabik sa isa't isa. Ang bawat paghaplos niya sa katawan ko ay may kasamang pagpisil na dumadagdag sa init na nararamdaman ko. Itinaas niya ang suot kong dress. Pagkatapos ay pinunit ang suot kong panty. Napadaing ako nang salatin niya ang basang-basa kong perlas. "You're so wet, babe." Nakangiting sabi niya. Nagpatuloy kami sa aming ginagawa. Ramdam na ramdam ko ang espada niya sa baba ko. "Take me, Emerson. Please." Malanding pakiusap ko sa kanya. At hindi naman niya ako binigo. Tinulungan niya akong gumalaw sa ibabaw niya. Idinaing namin ang pangalan ng isa't isa. Hanggang sa manigas ang kalamnan namin at makaraos. "I love you, Tanya." Sambit niya sabay yakap sa bewang ko. Nanatili lang akong tahimik dahil sa pagod. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Ginising lang ako ni Emerson nang nasa grahe na kami. "We're home, babe." Bulong niya sa akin. Napatingin ako sa paligid. Gagalaw na sana ako nang pinigilan niya ako. Pagtingin ko sa mga mata niya, ay puno pa rin ito ng pagnanasa. Nagulat ako nang may biglang kumiwal sa loob ko. At doon ko lang napagtanto na nasa loob ko pa rin siya. At nagmaneho siya sa ganong posisyon namin. You know, ang hirap palang mag-drive habang nasa loob mo. Biglang uminit ang mukha ko. Sumubsob na lang ako sa kanya dahil sa hiya. Buti na lang at hindi tayo nabangga. Nag-aalalang sabi ko. "Of course hindi. Ang init-init sa loob mo. Kaya nga ganado akong magmaneho eh." Pili yung sabi niya. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. "Let's do another round here." Malanding sabi ko. At inangkin niya na naman ako ng paulit-ulit. Lumipas ang mga araw at patuloy na may nangyayari sa amin ni Emerson. Gusto ko na rin sabihin sa kanyang tungkol sa anak namin, pero hindi ako makakuha ng tiyempo. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay mama. Naaksidente si papa at kasama niya ang anak ko. Mabuti na lang at nandoon si Darren. Kaya naman agad siyang nagpahanda ng sasakyan papunta sa Cebu. Mukhang binigyan na nga ako ng tadhana ng pagkakataon para sabihin kay Emerson ang tungkol sa anak namin. "Tanya, huwag ka munang magpanik. Pupuntahan natin ang anak mo." Pag-aalo sa akin ni Darren. "Anak? May anak ka na?" Gulat na tanong ni Emerson. Sa dinami-rami naman ng pagkakataon, ay sa ganito niya pa talaga malalaman. "Emerson, yung anak ko, anak natin yun. Nagbunga ang pagkikita natin sa Singapore." Sambit ko sa kanya. Hindi siya nagsalita. Bakas pa rin ang gulat sa mukha niya. Pero may isa pang emosyon akong nakita. May kasiyahan na sumisilip sa kanyang mga mata. Agad kaming nagtungo sa Cebu
At nang makarating nga ay dumiretso kami sa ospital. Naging okay naman ang papa at ang anak ko. At doon nga ay pinakilala ko na ang mag-ama ko sa isa't isa. Labis-labis ang tuwang naramdaman nilang dalawa. Habang ako naman ay nawala ang bigat sa aking dibdib. Napuno ng saya ang puso ko. Ipinakilala ko na rin si Emerson sa mga magulang ko. At walang pag-aalinlangan naman siyang tinanggap ng mga ito. Hiningi ni Emerson ang kamay ko sa aking mga magulang bilang simula ng pagbuo namin ng kumpletong pamilya. Nagpakasal kami at kalaunan ay nabigyan ng 3 pang supling. Naging masaya ang aming buhay. Payapa at puno ng pagmamahal ang aming pagsasama.